Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 4 verses 1 to 2. So, ever since noong January 2, nung isang araw or kahapon is na tinatalakay natin yung patungkol sa fasting. So, 1 week long ito and ito na yung day 2, I think. So, ngayong araw is pag-uusapan natin kung paano mag-fasting si Jesus. So, going back sa ating Bible verse, sabi sa New International Version, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry." So, in Tagalog version naman, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. So, yung main point ng Bible verse na ito is, kahit pala si Jesus Christ is nag-aayuno, siya nga yung ginawa niya pa is 40 days and 40 nights. So, tayo nga hindi natin maisip or karamihan sa atin kahit sa mga Kristiyano is hindi pa natatry mag-fasting ng kahit hanggang 5 araw, di ba? So, what more pa yung 40 days and 40 nights, di ba? Grabing, sacrifice, grabing self-discipline, di ba? Ang dami niyang sinet aside para ma-accomplish yun. Daming sinet aside ni Jesus Christ para doon. So, nakalagay din dito, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil." So, di ba, kung iisipin natin, bakit pa siya ilalagay doon para matempt ng devil, di ba? So, kasi si Jesus Christ, aside kay Adan, is sabi nga na representation nating mga tao, nating sanlibutan. So, kapag napagtagumpayan ni Jesus Christ, yung temptation na yan, kapag nakaiwas siya dyan and na-accomplish niya yung fasting na yung pag-aayuno na ginagawa niya, is ibig sabihin, magtatagumpay din tayo. Kaya rin natin kasi nga siya yung representation natin. Kaya nga 'di ba, simula nung si Adan is or si Adam is yung simula nung nahulog siya sa mga kasalanan niya is ayun na rin yung downfall natin. Ayun na rin yung downfall nating mga tao kasi representation natin sila or nire-represent nila tayo. So, kaya nga sabi, di ba, sa Romans chapter 6, verse 23 yata yun. "For the wages of sin is death." So, lahat tayo, since makasalanan tayo, isaantong tayo sa death. But eventually, kaya nga kailangan natin ng magsisave sa atin, di ba? Kailangan natin ng, kaya nga tayo tinubos si Jesus Christ, di ba? So that mamatay man tayo physically, yung eternal life natin is mahaba. Hindi tayo mawawala ng kumbaga eternal life and hindi tayo mawawala kay God and kay Jesus Christ. So ngayon naman, masyado na tayo napapahaba. Proceed tayo sa ating teaching. So basahin ko muna ng buo bago ko siya explain. Number 1, fasting is denying the desires of the flesh. Number 2, fasting is soaking in God's presence. Number 3, fasting is full dependence on the Spirit. So dun sa denying the desires of the flesh, di ba nga, kapag nagpa-fasting tayo is, sinaset aside natin yung mga gusto natin or yung mga luho natin, especially when it comes to food. Pero lagi natin tatandaan na yung fasting, in a biblical perspective, is hindi lang siya all about food. Hindi lang siya basta pag-iwas sa food on that, duration ng pag-fasting mo. Yung fasting pala in a biblical perspective is pati yung oras mo is nilalaan mo lang kay God. Kumbaga, hindi ka gumagamit ng gadget or ng phone para mag-Facebook, para gawin yung ibang kailangan mong gawin. Kumbaga, kung gagamit ka man ng phone mo is para magbasa lang ng Bible. So, for example, ako ngayon, magfa-fasting ako bukas. Magfa-fasting ako bukas. So, aside dun sa food, is hindi rin ako pwede gumawa ng ibang bagay na makakapag-alis ng focus ko kay God para bukas. So, yung buong araw ko bukas is nakalaan lang sa Kanya.
And, syempre, kasama rin yung food doon kasi nga, doon matetest yung self-discipline natin. And, ayun nga, gaya na sabi ko, magfo-focus tayo sa Kanya kapag nagpo-fasting tayo. So, fasting is soaking in God's presence. So, yun nga, magfo-focus tayo kay God. Kapag nagpa-fasting tayo, wala tayo ibang bagay na iisipin or gagawin, kundi mag-soak sa presence ni God. Fasting is full dependence on the Spirit. So, ayun din, hayaan natin yung Spirit na mag-lead sa atin throughout that fasting period. Hayaan natin na sila yung mag-lead sa atin para mas lalo tayong makaiwas sa temptation, di ba? Kasi kung iisipin natin, kung tayo lang, kung wala yung presence ng Spirit or yung presence din ni God, is hindi natin kaya umiwas sa temptation. Kaya nga sabi lagi tayong humingi ng grace sa Kanya. Which is why kaya tayo nagpa-fasting para mas makalapit tayo sa Kanya and mas makapag-focus tayo sa Kanya. So ngayon naman, proceed tayo sa ating application. Number 1, commit to refusing food and entertainment. So yun nga, gaya na sabi ko kanina, iniiwasan natin yung mga luho natin kapag nagpa-fasting tayo. Especially food, number 1 na yan. Kasi, di ba yung makamundong fasting is all about food talaga. Kapag kunwari, gusto mo maging fit, di ba? Kasi hindi lang siya pagiging physically fit. Kasi kapag nagfa-fasting ka, natitrain din yung mind mo. And parang, alam mo yan, nakakalma mo yung sarili mo. So, pang whole being siya. Pero when it comes to fasting in a biblical perspective, hindi lang siya food. So, sabi rito, commit to refusing food and entertainment. So, gaya na sabi ko kanina sa entertainment, kahit yung mga phone, yung mga gadgets natin, or yung ibang pinagkakaabalahan natin, is sineset aside muna natin kasi yung fasting period na yon is nakalaan lang sa pag-focus natin kay God, sa presence niya. And hayaan natin na mag-lead yung Spirit sa atin para nakafocus lang tayo doon. And kumbaga hindi tayo mawala sa direction, hindi tayo mawala doon sa goal natin. Number 2, spend several hours alone with God. So, ayun, hindi siguro sapat no magpo-fasting ka 1 oras. So, parang anong mangyayari, di ba? Anong magbabago? So, kailangan sabi rito, spend several hours alone with God. So, tayo nga nakakapag tayo, di ba? Bebe time, nakakagala tayo ng napakatagal, nakakatutok tayo sa mga cellphone and TV natin ng napakatagal. Ayan, panonood ng Netflix. So, dapat yung mga ganitong bagay is normal na rin para sa atin. Sabi nga, di ba, especially sa ating mga Kristiyano, hindi lang dapat prayer yung nagiging normal routine natin. Dapat pati yung pagpa-fasting, sinasamahan natin yung prayer ng fasting para mas nagiging strong yung willpower ng prayer mo, di ba? Para mas nagiging focus ka rin kay God and para mas kumbaga, mas nadi-discipline mo kasi yung sarili mo. So, sabi rito, spend several hours alone with God. Alone, wala siyang ibang kahati sa oras mo. Wala ka ibang iniisip, wala kang ibang ginagawa. Kaya nga sabi, yung fasting period mo is nakafocus ka kay God. And number 3, pray according to the leading of the Spirit. So, ayun nga, sabi ko kanina. Lagi natin nahayaan na mag-lead yung Spirit sa atin. Especially kapag nagpe-pray tayo. Kasi, like for example, hindi ka, kung hindi mo hinahayaan na mag-lead yung Spirit sa'yo, is may possibility na yung mga pinagpe-pray mo is hindi nagiging specific or hindi ka nakakapag-communicate ng maayos kay God. Kasi may possibility nga na ma-intrude yung time mo with Him. Kumbaga, for example, ako, nagpa-fasting ako ngayon. Tapos, narinig ko ito, nag-phone ko. Ganun. So, parang nagkakaroon ka ng conflict na syempre, kapag importante, di ba, iisipin mo, bubuksan ko ba ito, ganyan. So, kailangan may leading ka ng Spirit, especially when praying. So, ayun, lagi natin tatandaan, praying also comes with, fasting. And dapat yung pag-fasting natin ngayon, ay nakafocus tayo kay God and ilaan natin yung oras natin sa Kanya. Iwasan muna natin yung mga bagay na makakapag-hiwalay sa atin sa Kanya. And, ayun, focus tayo sa Kanya. And hayaan natin yung Spirit na mag-lead sa atin.